Nagmamakaawa ang talunang ito sa mafia boss para makautang at inialok ang bahay niya bilang kolateral. Pero nang makita ng boss ang kulungan ng manok na inuuwian niya, tumanggi ito. Kaya nagmakaawa si Chen, at ang mafia boss na may puso ng anghel ay napapayag din. Bago umalis si Chen, may isang kondisyon daw ang boss, at maya-maya pa, lumabas na si Chen bit-bit ang pera habang palihim na humahagikik dahil alam niyang paparating na ang apokalipsis. Sa nakaraang buhay niya, isang solar flare ang tumama sa Earth at lumipol sa lahat ng tao at bagay. Balik sa boss, sinabi ng tauhan niya na baka niloloko lang sila ng talunan, pero kumpiyansa ang mafia boss. Isang tanga lang si Chen. Nangutang si Chen sa lahat ng loan shark sa syudad dahil natatandaan niya noong natuyo ang Earth at nagkaubusan ng pagkain, kung saan ang mga nag-imbak ng supply ang naghari sa mundo. Plano niyang gamitin ang pera para maghanda ngayon, pero nakita niya ang ilang magagandang babae. Naalala niya kung paano siya kinutongan ng tindera ng ice cream noon, kaya oras na para maghiganti. Hinampas niya ang mesa at humingi ng 10 bawat flavor, at biglang naging mga mukhang pera ang mga babae nang makita ang mayamang lalaking ito. Nagtataka ang kahera kung seryoso ba siya, dahil abot iyon ng higit 20,000 yuan. Sabi ng isang babae, kung kaya niya talagang bilhin yon, magiging alipin niya siya agad, at sumagot naman si Chen na mas mabuting ihanda na niya ang mga kadena, na labis na ikinainis ng babae. Pero nang ilabas niya ang pera para sa ice cream, natigilan ang lahat. Kahit ang manager ay lumapit na, at sinabi ni Chen na gusto niyang pakyawin ang lahat ng ice cream nila. Ayon sa manager, abutin daw ng humigit kumulang 1,000,000 yuan ang lahat, kaya nakaisip na naman ng masamang plano si Chen. Sabi niya, magbabayad siya ng 300,000 ngayon, at ang natitira ay kapag na-deliver na ang mga ice cream. Sinabihan niya ang mga babae na pwede nilang kainin ang anumang ice cream na gusto nila, maliban sa isa na kailangan ng maging alipin niya ngayon. Napaluhod siya hanggang sa humalik ang noo niya sa lupa, at habang patapos na ang araw, nagpapakasarap lang ang talunang lalaki. Pinalabas niya ang kanyang mahiwagang storage para itago roon ang ice cream, kung saan mananatili itong frozen hanggang sa ilabas. Salamat sa abilidad na ito, magiging hari siya ng apokalipsis. Nagring ang phone niya, at si Lu Wancheng ang tumatawag. Nang mamatay ang mga magulang niya, dumating siya na parang anghel pero pinagtaksilan din siya sa huli. Sinagot niya ang tawag, at sinabi nitong naiwala niya ang gintong kwintas niya at gusto niya ng bago. Ngumisi si Chen, sinabing bibilhan niya ito ng 10, at ipinaliwanag na kumita siya ng pera mula sa pagte-trade ng crypto. Hiniling niyang maging saksi ito para sa mas malaking utang, at nangakong bibigyan niya siya ng parte rito. At pagkababa ng tawag, atat na si Chen na makita siya. Pagkatapos ay bumili siya ng gusali, na gagawin niyang kuta na may mga pinatibay na bintana at 3 metrong kapal ng pader. Gusto niya ng mga solar panel at lahat ng kailangan para gawin itong isang palasyong kayang buhayin ang sarili nito. Hindi makapaniwala ang designer ng safe house sa mga hiling na ito, pero umisi na lang dahil alam niyang madali siyang kikita sa baliw na ito. Sinabi ni Chen na babayaran niya kahit magkano basta't magawa lang ng perpekto ng lalaki ang trabaho. Nagkamay sila at pinaplano na ng lalaki kung paano ubusin ang bawat sentimo ni Chen. Kailangan ng ayon ni Chen na kumuha ng supply ng pagkain at mga armas para protektahan ang sarili niya. Kinontak siya ng isang gun dealer, sinabihan si Chen na pumunta sa lugar na yon mamayang alas 8 ng gabi. Pagsapit ng gabi, nandoon na si Chen nang bigla siyang makakita ng babaeng hinahabol ng mga siga. Umaalog ang mga dibdib niya sa gabi habang nagtatago sa likod ni Chen. Nagmamakaawa siyang iligtas siya, at kilala rin siya ni Chen mula sa kanyang nakaraang buhay. Hinila ng mga siga ang babae sa buhok, at naalala ni Chen kung paano siya ang naging pinakamatalino at pinakamakurbang babae sa eskwelahan, na agad napatunayan sa maalamat na alog na ito. Sabi ng isang siga na pwede nilang ipabayad ang utang gamit ang katawan nito, pero isinigaw ni Chen na tumigil sila. Tiningnan nila siya, at sumugod ang isang siga para patumbahin si Chen, pero yumuko siya at binali ang pulso nito na parang sanga. Napasigaw sa sakit ang lalaki nang suntukin siya ni Chen ng ubod lakas at tumilapon pabalik sa mga basurahan. Biglang may na-activate na system kahit nawala ito si Chen sa nakaraan niyang buhay. Nagawa pa ng sigang may hawak sa babae na mambastos, pero mabilis siyang pinatumba ni Chen gamit ang mga bato. Isang lalaki ang sumulpot para tulungan sina Chen at Yuju, at sumugod sa kanya ang mga natitirang siga, pero madali niyang nasangga ang mga suntok. Tinulungan ng lalaki si Chen na tapusin silang lahat, at makalipas ang ilang sandali, tumakas sa takot ang mga siga dahil sa matinding bugbog. Tinulungan ni Chen na makatayo si Yuju, at nagpasalamat ito pero sinabing kailangan na niyang umalis. Pinuri ni Mukhin si Chen dahil sa pagtulong sa babae, at sinabi ni Chen na nandito talaga siya para bumili ng baril kay Mukhin. Nag-heroic pose sana si Mukhin, na naudlot nang tawagin siya ni Chen na tanga. Pero binalaan ng system si Chen na magpapataas ito ng presyo ng mga armas, kaya naging tanga rin si Chen, na sinabing nagbibiro lang siya. Inalok siya ni Mukhin ng isang napakalakas na baril, at nagpasalamat din si Chen sa diskwentong ibinigay sa kanya. Humingi pa si Chen ng mga libre, tulad ng mga dagdag na bala o silencer,
at hindi makapaniwala si Muken sa kakapalan ng mukha niya. Sobrang nagalit siya at sinigawan si Chen dahil sa pagtatangkang lokohin siya. Pinakalma ni Chen si Muken, sinabing ayos lang kung wala ng iba, at tinapos ang paglilipat ng bayad. Nang gabing iyon sa hotel, binisita ni Chen si Liu at pinaupo sa kanyang hita, habang pinaplano nitong sipsipin siya ng tuyot, pero hindi sa magandang paraan. Nakipagkita sila sa mafia boss at pumirma si Liu sa kasulatan ng saksi, nang hindi alam na mamanahin niya ang utang. Kapag hindi na niya ito kayang bayaran, hahanap sila ng paraan para singilin siya. Nakasandal lang si Chen sa cop chair, iniisip na naging mas madali ito kaysa sa inasahan. Kinalaunan, ipinaliwanag ng designer ng safe house kung gaano katibay ang ginawa nitong lugar para kay Chen. Nagpasalamat si Chen at nagbayad. Nasa loob siya ng bahay at nanonood ng ng magbalita tungkol sa isang solar flare. Inilabas ni Chen ang baril niya at naghanda dahil nandito na ang apokalipsis habang nakikita niya ang malaking bolang magma na bumabagsak sa syudad. Binalaan ng balita ang mga tao tungkol sa tumataas na init, pero alam ni Chen na simula pa lang ito, at mas lalala pa ang sitwasyon. Narinig ni Chen ang mga reklamo tungkol sa init habang hinihimok ng mga tindero ang mga tao na mag-imbak na ng pagkain at tubig. Nagreklamo ang mga babae na masyadong mahal ang pakwan, kaya nag-alok ang tindero ng diskwento kung iaalok nila ang sarili nilang mga pakwan, pero tumanggi sila. Nanghingi rin ng diskwento ang ibang mga tao pero tinanggihan dahil wala silang sariling mga pakwan. Kilala rin ni Chen ang lalaking ito. Pangalan niya ay Da Fu, at binigyan niya si Chen ng napakaraming problema sa nakaraang buhay niya sa pamamagitan ng maling paratang ng pagnanakaw, na sumira sa reputasyon niya nang higit pa sa naging issue sa pagbisita ni Logan Paul sa gubat na iyon. Nakita niya ang nakakabaliw na presyo ng chips at tinanong si Da Fu kung nakakagaling ba iyon ng cancer, na agad ikinainis ni Da Fu habang inabisuhan ng system si Chen. Binawi iyon ni Da Fu habang tumataas ang inis niya, pero umisi si Chen at sinabing mag-ingat siya sa mga magnanakaw sa gabi. Galit na sana si Da Fu, pero sinabihan siya ni Chen na kumalma, ipinaliwanag na galing sa masamang feng shui ng tindahan ang lahat ng negatibong emosyon na ito, at naniwala naman si Da Fu na parang tanga. Ginamit ni Chen ang pagiging mapanlinlang niya para lang tawagin siyang mahina ang utak sa huli, na lalong nagpagalit kay Da Fu kaya sinugod nito si Chen. Tumalikod lang si Chen para umalis at binato sa kanya ang kaunting barya, na lalo lang nagpainit ng ulo ni Da Fu. Nang gabing iyon, sinabi sa kanya ng system na nahigop niya ang lahat ng negatibong emosyon ni Da Fu, kaya napanlaki niya ang kanyang personal na storage. Kinaumagahan, pumunta si Da Fu sa tindahan niya, pero nanlumo siya nang makitang ninakaw ang lahat. Dahilan ito para mas tumaas ang kanyang negatibong emosyon, habang hinigop itong lahat ni Chen na parang slurp juice. Tumakbong umiiyak si Da Fu, pero hindi naniwala ang mga tao sa paligid, iniisip nilang palabas niya lang ito para sa pera ng insurance. Sabi pa ng iba, minumulto raw ang tindahan, at nagpabagsak ito sa emosyon ni Da Fu na nagbigay lang ng mas maraming puntos kay Chen. Nagpasya si Chen na gatungan pa ang issue at isinigaw kung gaano kasarap ang chips. Agad na pagtanto ni Da Fu na mula sa tindahan niya ang chips na ito at pinagbintangang nagnakaw si Chen, pero sinabihan siya ni Chen na ang pananakit ng walang patunay ay hindi magandang hakbang. Sinabi ni Chen kay Da Fu na ibibigay niya ang kalahating ubos na bag ng chips at mas nagpagalit pa ito kay Da Fu. Sinabihan pagkatapos ni Chen ang mga tao na sila ang humusga, kung ninakaw ba niya yon doon o binili sa ibang tindahan. Sinabihan ni Chen si Da Fu na halughugin ang bahay niya, pero kung wala itong mahanap, kailangan itong ibigay kay Chen ang backup generator ng tindahan. Pumayag si Da Fu at agad silang pumunta sa bahay ni Chen. Hindi makapaniwala si Da Fu na may ganoon kamahal na bahay at damit si Chen. Matapos walang mahanap, nagdadabog na lumabas si Da Fu pero pinigilan siya ni Chen para hingin ang generator. Nagmamakaawa si Da Fu na huwag itong kunin pero nainis sa kanya ang mga tao sa paligid dahil wala siyang isang salita. Tinangkang suntukin ni Da Fu si Chen pero napilipit ang kanyang braso habang nagmamakaawa siya. Inutusan siya ni Chen na dalhin agad ang generator. Eksaktong tumawag ang girlfriend niyang si Liu, sinabing may mga sigang sumusunod sa kanya kamakailan, at nagtanong kung tungkol ba ito sa inutang niya gamit ang pirma niya. Ginaslight siya ng malala ng bida, sinabing kailangan nitong magtiwala sa kanya, at tinanong kung alam ba nila kung saan ito nakatira. Sinabi ni Liu na hindi, at sinabihan siya ni Chen na baka masyado lang siyang praning. Iyon lang. Napansin niya ang plato ng pagkain ni Chen at tinanong kung saan niya nakuha iyon, pero sinabi lang nitong wala lang iyon at marami pa siyang pagkain. Biglang nagbago mula sa mukhang pera papuntang mukhang pagkain, at sa pagkakita ng salmon ay tila bamuntik na siyang labasan. Sinabihan niya si Chen na makitira muna sa kanya, sinabing pwede silang magsaya roon ng magkasama. Sinabi ni Chen na susunduin niya ito at hiningi ang address, kaya ipinadala niya ito sa kanya. Sinabihan niya itong maghintay sa kanya na parang mabait na bata. May narinig siyang kumatok sa pinto, at si Lola Wang iyon kasama ang isang bata. Sinubukan niyang pumasok at nagtanong kung pwede ba silang makitira dahil sira ang aircon nila,
Pero literal na sinampal siya palabas ni Chen, sinabing palagi niya siyang iniinsulto noong lumalaki siya. Dati niya siyang tinatawag at ang nanay niya ng mga patay gutom na tanga, pero ngayon ay humihingi siya ng tawad, sinabing matagal na raw iyon. Sinabihan siya nitong wala siyang puso para magtanim ng galit ng ganoon katagal, at binigyan siya ni Chen ng napakalamig na pakikitungo. Kahit papaano ay may gumaganang isi ako. Ibinagsak niya ang pinto sa mukha nito, at pinataas niya ang stat ng galit nito. Kinuha ni Chen ang kanyang telepono at lihim na tinawagan ang boss ng mafia para ibigay ang address ni Liu. Nalipat ang eksena kay Liu na naghahanda upang tulungan si Chen na mag-evolve mula sa pagiging simp tungo kay Will Smith. Nagsindi siya ng sigarilyo at nakarinig ng katok sa pinto. Pagbukas niya nito, nabalot ng takot ang kanyang mukha. Ang boss pala ng mafia na itinulak lang siya sa tabi at pumasok. Sinabi nito na nandito sila para maningil at sinabi niyang dapat si Chen ang magbayad. Naglabas ang lalaki ng kontrata at sinabing pangalan niya ang narito at kailangan niyang magbayad, saka inutusan ang mga tauhan niya na kumpiskahin ang lahat ng mahalagang gamit doon. Nagmamakaawa siyang tumigil sila, ngunit nakita natin na hindi nila ito ginawa. Kinuha nila ang lahat ng kanyang alahas, pero sinabi ng boss na hindi man lang ito sapat para sa interes. Tinatanong siya nito kung may iba pa siyang paraan para magbayad, at sinabi niya na maraming supply si Chen at susunduin siya nito maya-maya para makakuha sila ng pera sa kanya. Tinawagan niya si Chen at napagtantong nakablock na pala ang numero niya. Sinubukan niya ng paulit-ulit pero wala. Sinabi sa kanya ng boss ng mafia na halatang nilaglag siya ni Chen at hindi siya makapaniwala. Sinabunutan siya nito habang nagmamakaawa siya na si Chen ang habulin nila at hindi siya. Kinalagkad siya nito palabas habang si Chen naman ay umiinom ng wine at umaasang nag-enjoy si Liu sa katapusan ng mundo. Tinanong ng mafia boss si Liu tungkol kay Chen at umiiyak itong sumagot na nasa kanya na ang lahat, pagkain, tubig at iye. Nagmamakaawa siyang tumigil ito pero sinampal lang siya ulit nito habang nananaig ang kasakiman. Sinabihan niya ang mga tauhan niya na oras na para kumilos at pag-alis nila, naiwang umiiyak at isinusumpa ni Liu si Chen hanggang kamatayan. Hinanap ng mga tauhan ng mafia sa mga kalsada ng lungsod at natagpuan nila si Lola Wang na nagsabi sa kanila kung saan nakatira si Chen. Sabik na siyang maparusahan nila si Chen pero pagdating nila roon, nakita nilang matibay ang pagkabarikada nito. Sumugod ang isang tauhan para sipain ang pinto pero nakuryente at nahulog sa sahig ng walang malay. Nang hawakan siya ng iba, nakuryente rin sila na nag-iwan sa iba na mukhang litong-lito. Nagsimulang tumugtog ng kanta ang speaker habang mas marami pang lalaki ang nakukuryente. Kalmado lang si Chen sa loob na nagsasabing nagkamali sila sa pagtapak sa nakukuryenteng sahig at inutusan ng boss ng mafia na mas madalas magpalit ng hitsura kaysa kay Mystique ng X-Men na magbayad si Chen. Sinabi ni Chen na ang utang ay kay Liu at sumagot ang boss ng mafia na masarap ang katawan ng mga babae, pero mas masarap ang mga supply ng pagkain sa panahon ng katapusan ng mundo. Binalaan sila ni Chen na umalis habang nasa magandang mood pa siya, sabay pindot ng buton na nakakuryente sa ilan pang tauhan. Tumakbo ang grupo ng mafia habang nagbato ang boss ng ilang banta kay Chen. Nakatitig si Lola Wang sa apartment ni Chen na parabang kaharap niya si Starscorch Redan. Kinabukasan, tumaas ang temperatura sa 52 degrees habang nagpapahinga lang si Chen at nanonood ng balita na nag-uulat ng maraming pagkamatay dahil sa heat stroke. Tumunog ang kanyang telepono at nakita niyang iniinsulto siya ni Dafu at Lola Wang. Sa pagdami ng mga taong humihingi ng tulong, humigop siya ng malamig na soda at sumagot ng simpleng hindi na lalong nagpaalab ng 10 beses sa kanilang negatibong emosyon. Nakaipon siya ng 1,000 negative emotions at nagsimulang kalkulahin ng sistema ang mga pabuya. Maya-maya pa, binuksan niya ang kanyang ref, kumuha ng litrato ng mga grocery sa loob at ipinost online para ipagmalaki sa kanila. Sinabi niyang kung gusto nila ng pagkain, dapat silang mag-alok ng kapalit na mas lalong nagpagalit sa mga tao sa forum. Humiga siya, ngunit maya-maya'y inabisuhan siya ng sistema sa kanyang pabuya. Hinahayaan siya ng bagong kasanayang space cutting na hiwain ang anumang bagay sa sakop na 3 metro. Nagpasya siyang subukan ito sa isang mansanas at agad na nahati ito sa 2, habang iniisip na ang pag-unlock ng mga bagong kasanayang tulad nito ay hindi bahagi ng nakaraang buhay niya. Nang gabing iyon, dinala ni Lu ang boss ng mafia sa bahay ni Chen, habang kinumpirma ng isa pang boss na hindi siya nagsisinungaling. Hinila niya siya palapit, at sinabing bibigyan siya ng pabuya sa impormasyon ngayong gabi, at nakaharang sa paningin ang buwisit na chat bubble na ito. Nakita ng boss ang isang tao sa likod ng kanto, at ito ay si Dafu, na sumigaw na tutulungan niya silang pabagsakin si Chen, at sinabing alam niya ang shortcut papunta sa bahay nito. Habang naglalakad sila patungo sa apartment ni Chen, nakita nila ang mga tao na nag-aagawan ng pagkain sa kalsada. Narating nila ang gusali ni Chen, at naghihintay lang siya sa labas habang kumakain ng salmon. Inutusan siya ng boss ng mafia na ibigay ang mga supply niya, at pinunasan ni Chen ang mukha niya, sabay sabing bastos na mga bala ng tao habang kumakain. Inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na hulihin si Chen,
pero naiwasan niya ang mga atake nila na parang nagso-slow motion sila. Pagkatapos ay isinubsob niya ang mukha ng isang tauhan sa aspalto at sinipa ng malakas ang isa diretsyo sa atay. May naghagis ng smoke bomb, dahilan para magkanya-kanya at tumakbo palayo ang mga tauhan ng mafia. At nang lumingon si Chen, nakita niya si Mukong na naroon para tumulong at para rin makipagpalitan ng baril kay Chen. Inalok siya ni Chen ng malamig na inumin at sinabi ni Mukong na matagal na siyang ninanakawan ng negosyo ng mafia. Sinundan niya sila nitong mga nakaraang araw at hindi niya inaasahang dadalhin siya ng mga ito sa bahay ni Chen. Sinabi niya kay Chen na may maraming nakatagong tubig ang mafia at gusto niya sanang magkampihan sila at kunin ito ng sabay. Pumayag si Chen pero sinabing kukunin niya ang 70% ng makukuha nila na nagpagulat kay Mukong. Pero ipinaliwanag ni Chen na kung ayaw niya walang magaganap na kasunduan. Nagmamakaawa si Mukong na gawin itong 80-20 dahil iniisip niya na sobrang ni Chen sa nakikita niyang kumpiyansa nito. Pumayag si Chen pero sinabing lahat ng bagong gamit na makuha nila ay dadaan muna sa kanya at nagkasundo sila. Nang gabing iyon, nakarating sila sa base at nakita ang mga nagpapatrolyang tauhan kahit saan. Bukod sa pagbebenta ng tubig, nagbebenta rin sila ng mga babae. Sinabi ni Chen na solo siyang kikilos at magbibigay ng hudyat para guluhin ni Mu Chang ang lahat. Pagkatapos ay tumalon siya at agad na pinigilan ng isang gwardiya na nagtanong kung sino siya. Ipinakita niya ang kanyang A pero hindi naniwala ang gwardiya. Kaya mabilis na ginamit ni Chen ang kanyang kasanayang space cutting, hiniwa ang lalamunan ng lalaki at naglakad palayo. Nakita ito ng isa pang gwardiya at agad na nagpaputok, pero iniwasan ni Chen ang mga bala na parang nasa Matrix siya, saka hinati rin ang isa pang lalaki. Sa pagkakarinig ng putok ng baril, sumugod ang iba pang gwardiya, at habang naghihintay si Chen sa dilim, hinawakan siya ng isang misteryosong kamay. Hindi siya nakita ng mga gwardiya, at nakita nating ang babaeng nagligtas sa kanya ay si Yuyu, ang babaeng iniligtas ni Chen kanina, at ipinaliwanag niyang nahuli siya at dinala rito. Tinanong ni Chen kung alam niya kung saan ang imbakan ng tubig at alam niya ito. Naghagis sila ng timba para makuha ang atensyon ng mga gwardiya at nagtungo sa imbakan ng tubig. Sinabihan siya ni Chen na magtago at hintayin siya, at nang umalis ito, pinasabog niya ang pader at mabilis na pinaslang ang gwardyang nasa loob. Ilang sandali pa, pumasok si Yuyu na nag-aalala sa kanya, pero nang may lumapit sa hamog, sinubukan niya itong paluin ng ladrilyo at saka lang napagtantong si Chen yon. Sinabihan siya nito na nakuha na niya ang tubig at kailangan na nilang umalis. Nagpaputok siya ng baril sa ere para magbigay ng hudyat kay Mu Chang. Kaya itinulak ni Mu Chang ang cart na puno ng Molotov cocktails patungo sa base at sinunog ito lahat. Habang sinusubukan ng mga gwardiya na patayin ang apoy, naglakad lang sina Chen at Yuyu palabas na parang walang nangyari. Biglang lumitaw si Liu at nagmakaawa kay Chen na isama siya, sabay sabing pinapatawad na niya ito sa lahat ng ginawa sa kanya hanggang ngayon. Umiyak siya, at sinabing pilit siyang pinaliligaya ang mga matatandang lalaki rito, at nangakong paglilingkuran ng mabuti si Chen kung ililigtas siya nito. Inisa-isa ni Chen ang mga pagkakataong trinaydor siya nito, at nagtanong kung papatawarin ba siya nito kung ito ang nasa posisyon niya. Pero ang mas malala ay ipinapatay rin siya nito sa nakaraan niyang buhay. Tinabig niya ito at inutusang sumunod sa kanya si Yuyu, at sa pag-alis nila, biglang umarangkada ang stat ng galit ni Liu sa 999, at sinabing hindi sila makakalabas ng buhay. Nakapunta ang boss ng mafia sa imbakan ng tubig at nakitang ubos na ang lahat ng tubig at may iniwang pirma si Chen sa pader. Gumapang si Liu papunta sa boss at sinabing ininsulto sila ni Chen at nangakong papatayin silang lahat. Nagalit ng husto ang boss ng mafia rito at inutusan ang mga tauhan niya na magtipon. Sa pagtatangkang pabagsakin si Chen, nagkita sila sa harap ng base at sabay-sabay na sumugod kay Chen na naghagis ng sulo upang gumawa ng pader ng apoy na pumigil sa mga tauhan. Dahil dito, umabot din sa 999 ang stat ng galit ng boss ng mafia. Pinasalamatan siya ni Chen dahil naging daan ito para ma-unlock niya ang bagong kasanayan na space barrier. Nang makauwi sila, hindi makapaniwala si Mu Chen na nagawa iyon ni Chen. Nagpasalamat din si Yuyu sa kanya sa pagliligtas at pagdadala sa kanya roon. Sinabi ni Chen na walang anuman yon at nagsimulang mahulog ang loob ni Yuyu sa kanya. Ngunit naantala ang kanilang munting romantikong tagpo ni Mu Chang nang magtanong siya kay Chen kung paano nito nagawa iyon. Ang pagkuha sa lahat ng bote ng tubig doon ay imposible para sa isang tao lang. At habang nag-iba ang eksena, makikita natin na nakatira na sila ngayon sa isang moob ng mga bote ng tubig. Sinabi na lang ni Chen na dapat isipin ni Mukang kung paano ibebenta ang lahat ng tubig na ito, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pakikipag-usap kay Yuyu. Ikinuwento niyang nawala ang kanyang mga magulang pagkatapos ng graduation niya, pero bigla nilang naramdaman ang pag-init sa loob ng bahay ni Chen. Sumilip sila sa labas at nakita ang malaking apoy na bumabalot sa buong lungsod, at ipinapakita ng security cameras na ang mga tauhan ng mafia ang sumusunog dito. Nagmakaawa si Lola Wang na iligtas ni Chen ang anak niya, at hindi makapaniwala si Mukang na aabot ang mafia sa panununog ng buong komunidad.
Tinanong ni Yuyu si Chen kung ano ang susunod nilang gagawin, pero alam ni Chen na gustong gamitin ng boss ng mafia ang moralidad para pilitin siyang iligtas ang mga tao sa labas. Sumigaw ang boss ng mafia na tulungan niya ang mga tao, habang lalong pinalalaki ng mga tauhan nito ang apoy. Linalamon na ng apoy ang buong komunidad ngayon, at sinabi ni Mukang na nakamamatay na rin ang manatili sa loob ng bahay ni Chen. Ngumisi si Chen at inactivate ang kanyang espesyal na protection system, kung saan lumabas ang mga hose ng tubig at nagpaulan ng nanograde aerogel sa mga apoy sa paligid nila, na agad nagpatay dito. Hindi makapaniwala si Mochong na may teknolohiyang pangmilitar si Chen, pero inutusan ng boss ng mafia ang mga tauhan niya na muling sindihan ang apoy dahil hindi posibleng walang limitasyon ang aerogel sa base ni Chen. Isang lalaki ang nagkomento na paubos na ang krudo nila, at lumabas si Chen sa balkonahe dala ang isang speakerphone para kutyain sila ng kaunti. Pumalo ang Angerstat nila dahil dito. Pero nang makita ang bahay ni Chen, nagdesisyon ang boss ng mafia na angkinin ito. Nagdesisyon siyang gamitin sina Aling Wang at ang iba pang sibilyan para palabasin si Chen. Umiyak at nagmakaawa si Aling Wang, pero alam ni Chen na ang pagiging malambot ang puso sa mundong ito ay nakamamatay. Hinawakan ng boss ng mafia ang isang matanda, at naalaala ni Chen na nang mapatay siya sa nakaraan niyang buhay, ginawa ni Lolo Wang ang lahat para iligtas siya. Sinabihan niya sina Yuyu at Muchang na manatili sa loob at saka siya lumabas. Sinabihan niya ang boss ng mafia na tantanan ang mga sibilyan. Pumayag ang boss ng mafia sa ilalim ng madadaling kondisyon, kasama na ang pagpapapatay kay Chen. Sinabi ni Chen sa kanya na hinding-hindi niya yon gagawin at hinamon na lang itong magsugal. Pumayag ang boss ng mafia at sinabing maglalaro sila ng high or low dice. Pinili ni Chen ang high at magsisimula na ang sugalan nila. Inalog nila ang kanilang mga dice at, parang naglalaban na Pokemon, pinaikot ang mga ito para maglaban. Nandaya ang boss at nakakuha ng 3-6 habang naghihiyawan ang kanyang mga tauhan. Ngumisi si Chen at ginamit ang kanyang cut skill para hiwain ang mga dice, sinabing binigyan siya ng boss ng masamang dice. Nagawa niya itong hiwain para dumami ang mga dice, na may kabuang 21, na mas mataas sa 18 ng boss ng mafia. Sinabihan siya ni Chen na tuluyan nang umalis sa lungsod, pero hindi pumayag ang boss ng mafia habang tumaas pa ng 500 points ang galit niya. Akmang sasaksakin niya si Chen, pero madali itong naiwasan ni Chen at naghagis ng smoke bomb, kaya nahiwalay ang boss ng mafia sa iba pa niyang tauhan. Pumasok sila para tulungan siya, at pagkakita kay Chen, pinaputukan nila ito, pero sinimulan din niya silang paghihiwain. Pagkawala ng usok, wala ni isang galos si Chen salamat sa bago niyang barrier skill. Nagpaputok ng rocket ang boss ng mafia kay Chen, pero inactivate ulit ni Chen ang barrier at tuluyang sinangga ang atake. Natigilan sa takot ang boss ng mafia matapos makita ang missile na huminto sa ere, at tinanong siya ni Chen kung hindi ba talaga niya tutuparin ang usapan matapos matalo sa sugal. Hiniwa niya ng pira-piraso ang rocket at lumapit sa boss ng mafia, at nakatayo lang doon ang boss sa sobrang takot. Bigla siyang nagmakaawa kay Chen na makipagkasundo. Sinabi niya na mas mapapakinabangan siya ni Chen ng buhay kaysa patayin ngayon at sinabing may nakatago siyang mga medical na supply at ibibigay ito kay Chen kung bubuhayin siya. Ibinulong ni Chen na marami siyang nakaimbak sa bahay niya, pero sinabi ng boss ng mafia na wala siyang mga gamot, kaya pumayag si Chen na makipagtulungan sa kanya sa ngayon. Niyakap niya ang boss ng mafia at sinabing tapos na ang transaksyon nila ngayong gabi at sinabing pwede na itong umalis. Inutusan ng boss ng mafia ang kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya, at nang makaalis sila, nakaisip si Chen ng ibang plano. Kinumusta niya si Lolo Wang, at nagpasalamat sa kanya ang matanda, sinabing maglilingkod na ito kay Chen mula ngayon. Sinabihan lang siya ni Chen na magpahinga muna. Kalaunan ng gabing iyon, pinag-usapan ng mga tauhan ng mafia ang palpak nilang paglusob, habang nagpaplano na ang kanilang boss na sirain ulit ang kanyang salita at traidurin si Chen. Tinawag siyang henyo ng mga tauhan niya, na parang naimbento niya ang gulong at hindi gumawa ng isang simpleng pagtatraidor. Akmang mag-uutos na sana siya sa isa niyang tauhan, pero dugo ang bumulwak sa bibig niya sa halip na mga salita, at bumagsak siya sa sahig. Makikita si Chen sa itaas ng isang building na nagpapaalam sa boss ng mafia matapos gamitin ang kanyang space cutter skill. Kinabukasan, sobrang tumaas ang init kaya inutusan ng mga otoridad ang mga mamamayan na pumunta sa hilaga sa mga bagong tayong shelter. Pero alam ni Chen na magiging impyerno rin yon kalaunan. Alam niya na lilitaw ang mga heat-resistant na mutant beasts at gigising sa mga espesyal na kapangyarihan sa ilang mga tao na makakalaban ng mga halimaw at sa isa't isa. Kaya nagdesisyon si Chen na gawing survival fortress ang kanyang safe house. Gustong pabagsakin ng gutom na mob si Chen at kunin ang kanyang pagkain, kaya sinimulan nilang kalampagin ang pinto niya, sinabing sa pamamagitan ng demokratikong boto. Napagdesisyonan nila na kailangan niyang ibahagi ang kanyang safe house at mga supply sa kanila. Nagpapaluto lang si Chen at ipinapakita ang kanyang pagkain online, na nagpapataas lang sa negatibong emosyon ng mga taong nakakakita ng kanyang posts, parang nanonood ng mga iniisip sa stream ni Clavicular.
Paglabas pa lang ni Chen sa safe house niya, isang lumilipad na meat cleaver agad ang sasalubong sa mukha niya. Naiwasan ni Chen ang cleaver, pero sumugod ang mukhang Saitama galing tae mo sa ating bida na hinawakan siya sa kamay at binali ito na parang sanga, saka inagaw ang isa pang cleaver at mabilis na tinaga ang mga sumasalakay sa kanya. Hindi sila pinatay, pero sinugatan sila ng sapat para magnanak ang mga sugat nila sa malaimpyernong init na ito. Pumunta siya sa isang pabrika sa West District at na-disable ang mga kamera gamit ang high-tech na hacking skills na tinatawag na slash and destroy. Pumasok siya sa loob at agad na na-realize na isa itong bitag dahil puno ng nakakalasong gas ang kwarto, at dalawang figura ang lumitaw sa likod niya at tinurukan siya ng misteryosong likido. Tinanong siya ng doktor kung maayos na ba ang pakiramdam niya at nagtaka si Chen kung sino sila. Nagpakilala ang lalaki bilang Lin, isang biomedical scientist, at ang estudyante niyang si Surui ay humihingi na lang ng instant pregnancy sa pagkakataong ito. Nagpasalamat si Chen kay Lin sa pagliligtas sa kanya mula sa nakakalasong gas, at naglakad sila sa pasilidad habang inaalok ni Lin si Chen ng mga gamot kung gusto niya. Pinuno ng ating bida ang bag niya na parang bata na humihingi ng candy sa Halloween, nagpasalamat kay Lin at naglakad palabas. Ngumisi si Lin at sinabing magkikita rin sila ulit. At pag-uwi niya, sigurado si Chen na kahina-hinala si Lin dahil sa kanyang nakakatakot na ngisi. Biglang may humingi ng antibiotic sa forum at handang magbayad ng malaki, pero si Chen, na parang nagiging demonyo na, ay sumagot na meron siya, pero hindi niya ito ibebenta. Binuksan niya ang bag niya at biglang napansin ang isang tracker dito, kaya inalis niya ito at nagtaka kung sino ang naglagay nito. Idinikit niya ang tracker sa isang pusang gala at pinaalis ito para magpagala-gala sa lungsod upang lituhin ang nag-espiya sa kanya. Gumana ito habang nakikita natin si Lin na inespiya siya mula sa pabrika sa West District. Patuloy na nagmamakaawa ng gamot sa forum ang mga lalaking binugbog ni Chen, at may isa pang babae na nagmamakaawa ng tubig para sa kanyang anak. Naalaala ni Chen na sa nakaraan niyang buhay, ginamit ng babaeng ito ang panlilinlang na ito para makakuha ng maraming donasyon, kaya nagdesisyon din siyang huwag itong tulungan. Nakita niya itong may malaking imbak ng tubig at ibinuking siya sa forum, at hindi makapaniwala ang babae na nagkabit din siya ng mga kamera sa mga pasilyo. Nang marinig ng iba na may tubig siya, kumatok sila sa pinto niya dala ang kanilang mga palakol, sa pilitang pumasok, at inutusang ibigay niya ang lahat ng kanyang supply. Kinuha nila ang lahat ng ito at binugbog pa siya ng tuluyan. Balik tayo sa lalaking mukhang Saitama na mas mukha ng Michael Jackson ngayon dahil patay na siya. Nakita ito ng mga tao at nagsimulang magpanik, pero biglang dumating si Dr. Lin, pinakalma sila at sinabing isa siyang doktor na tutulong sa kanila. Sinuri niya ang mga bangkay at sinabing kailangang asikasuhin agad ang mga ito, tapos ay nagbigay ng gamot sa mga tao habang nagkumpulan sila sa kanya at nagsimulang magpasalamat. Gayunpaman, nandito si Lin para kay Chen dahil sandaling huminto ang signal mula sa tracker malapit dito. Nanonood si Chen mula sa kabilang bintana at nagtataka kung bakit nandito si Lin. Agad niyang naisip na si Lin ang naglagay ng tracker, nang bigla siyang makatanggap ng text mula sa isang misteryosong tao na nagbababala sa kanya tungkol sa doktor. Walang ideya si Chen kung sino itong misteryosong tao. Makikita natin ang isang kahina-hinalang lalaki sa bubong ng isa pang building na nag-espiya sa kanila gamit ang kanyang teleskopyo. Naisip ni Chen na may isa pang lalaki bukod kay Lin na nag-espiya rin sa kanya. Sinubukan niyang tawagan pabalik ang numero pero hindi niya ito magawa. Nagtataka siya kung gusto ng taong ito na siya ang sumugpo kay Lin. Pagbalik kay Lin na sinasabihan ang mga tao na pwede silang humingi ng tulong sa kanya kahit kailan nila gusto, napansin ni Chen ang isang mansa sa coat ni Lin at naalaala na sa nakaraang buhay niya. May mga doktor na magpapakita para tumulong pero kikidnapin sila para sa sarili nilang pananaliksik. Nagkabit si Lin ng karatula na nagsasabi sa lahat kung saan siya matatagpuan. Panghuli ay narating niya ang pusa na may tracker niya, at siguro'y isa itong spyception dahil habang nag-espiya siya kay Chen, inispiya rin siya ni Chen. Nang gabing iyon, maraming tao ang pumunta sa bodega ni Lin at tiningnan niya sila habang patuloy pa ring nag-espiya si Chen sa kanya. Kumuha ng dugo si Lin mula sa mga tao, at alam ni Chen na kahina-hinala ito dahil labis na sa malnutrisyon ang mga tao. Isang lalaki ang tumakbo papasok at sinabing kailangan ng agaran na paggamot ng kapatid niya, kaya naglabas si Lin ng serum na nagpapabilis ng paggaling. Ibinigay niya ito sa lalaki na halos himatayin dahil dito. Kalaunan, sinabi ng lalaki sa kapatid niya na parang nasusunog ang mga buto niya nang biglang magmutate ang kanyang katawan. Hinawakan niya sa kwelyo ang kapatid niya at ibinalibag ito sa sahig dahil ang pagiging grounded ay isang magandang ugali. Lumabas si Chen at agad siyang inatake ng lalaki. Naiwasan ito ni Chen at agad na na-realize na tumaas ang lakas ng lalaki dahil sa gamot na yon. Inatak ulit ng lalaki si Chen pero mabilis siyang hiniwa ni Chen at agad itong namatay. Makikita nating dumating si Lin kalaunan dahil naglagay din siya ng tracking device sa gamot at hindi siya makapaniwala nang makitang humiwalay ang ulo ng lalaki sa kanyang katawan. Na-realize ng doktor na pareho itong hiwa sa katawan ng boss ng mafia
at alam niyang ang mga hiwang ito ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Agad niyang naisip na si Chen ang may gawa nito, pero nakita niya ang isa pang lalaki na buhay pa rin, kahit nag-agaw buhay na. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kapatid niya, at ipinakita ng doktor ang litrato ni Chen, nagtatanong kung kilala niya ito. Sinabi ng lalaki na alam niya kung saan nakatira si Chen, at dinala siya ni Lin pabalik sa kanyang laboratorio, kung saan ginawa niyang eksperimento ang katawan nito para sa siyensya. Lumipat ang eksena kay Chen sa bahay, nagtataka kung ano ang pakay ni Lin, at malapit na niya itong malaman dahil pinindot na ni Lin ang doorbell niya. Pinapasok siya ni Chen, at sinabi ni Lin na pumunta siya para kumustahin ito. Nagkomento si Lin na ang lugar ni Chen ay isang ganap na fortress, at nagtanong kung alam ba niya na mangyayari ang heat apocalypse. Pinalampas ito ni Chen at sinabing malaki ang discount nito, kaya niya binili. Ibinahin naman ni Lin ang usapan at nagkomento tungkol sa kapitbahay ni Chen na namatay, pati na rin sa boss ng mafia. Pareho silang namatay mula sa parehong hiwa at nagbibigay kay Chen ng problema. Nagpanggap na inosente si Chen, nagtatanong kung sino ang pumatay sa kanila, tapos ay nakiusap kay Lin na ipaalam sa kanya kung sino ang pumatay kapag nahanap niya ito. Sandaling natameme si Lin habang pinapaliwanag na ang pumatay sa kanila ay hindi ordinaryong tao, at nagtanong kung baka si Chen ba ang pumatay sa kanila. Kaya tinawag siya ni Chen na palabiro at nagtanong kung bakit niya dala ang kanyang medical kit. Tinanong din niya si Lin kung paano nito nalaman ang apartment niya, at ipinakita ni Lin ang isa pang kapitbahay, nagpapaliwanag na ito ang nagsabi sa kanya ng address ni Chen. Nagkunwaring gulat at naguguluhan si Chen, at nagkomento si Lin na inaalagaan niya ang lalaki, kaya magiging maayos din ito. Tinanong ni Chen kung ano talaga ang rason bakit nandito si Lin, at inilabas ng doktor ang isang immune enhancer na gamot, at tinanong ni Chen kung kailangan pa itong alugin bago gamitin, parang soda. Pinaliwanag ni Lin na maraming tao ang mamamatay dahil sa init, pero ang mga natatangi ay mag-evolve, at gusto niyang i-eksperimento si Chen. Pero tahasang tumanggi si Chen, at sinabihan siya ni Lin na hindi niya kailangang sumagot agad at pwede siyang pumunta anumang oras sa laboratorio niya kung gusto niyang makipagtulungan. Umalis si Lin na nag-iisip na ang pagbisitang ito ay nagkumpirma lang na isang napaka-espesyal na nilalang si Chen. Nagdesisyon si Chen na ipakita kay Lin kung ano ang hitsura ng tunay na ebolusyon. Maya-maya lang, makikita natin ang pasyente ni Lin na nagmumutate. Habang maiging nanonood si Lin at nakitang nagtagumpay ang eksperimento, inutusan niya si Zhang na dakpin si Chen ng buhay. Nang masaksihan ang human experimentation ni Lin, biglang inusig ng konsensya ang estudyante niya, kahit na iba ang pinapahiwatig ng suot nito. Sinabi niya kay Lin na hindi ito etikal, pero ipinaliwanag ng doktor na sa apokalipsis, kailangan nilang isantabi ang etika para mabuhay. Umalis si Chen sa lab at tumalon sa mga bubungan para hanapin si Chen, pero naunahan siya ni Chen na mahanap ito. Inasar siya ni Chen kaya nag-alab ang galit ni Chen, tapos ay tumakbo si Chen para painin si Jiang na sundan siya. Parang isang mabangis na hayop, sumunod si Chen nang walang pag-iisip, habang inatake siya ni Chen sa gilid gamit ang space cutting skill nito, pero hindi man lang nagasgasan ang balat ni Chen. Sumugod si Chen kay Chen, na patuloy sa pagtakbo at pag-insulto sa kanya, na lalong nakapagpagalit kay Zhang, hanggang sa puntong literal na kumukulo na ang dugo nito. Mabilis na pumunta si Zhang sa likod ni Chen at nagawang makatama, kaya napadugo niya si Chen. Habang pinapanood ito ni Lin mula sa lab niya, kasabay ng lumalalim na moralidad ng estudyante niya, tinubuan ng mga tinik si Zhang at buong lakas na inatake si Chen. Patuloy sa pagsalag si Chen, pero unti-unti rin siyang napipinsala. Patuloy niya pang ininsulto si Zhang, na lalong nagpasidhi sa galit nito. Halos labasan na si Lin nang makitang patuloy na nag-evolve ang ginawa niya, at halos labasan na rin ako nang makitang nanginginig ng ganoon ang estudyante niya. Nagpakawala ng mga tinik si Zhang kay Chen, at patuloy naman sa pag-ilag at pang-insulto si Chen hanggang sa maabot ang threshold para mag-level up, at na-unlock ang bagong skill na Space Rift, na agad niyang ginamit para literal na pilipitin ang oras at espasyo pati na ang katawan ni Zhang. Hinimatay si Zhang, at kinuha ni Chen ang tracker sa lead nito, at nagpadala ng banta kay Lin bago pinutol ang signal. Tuluyan nang nilabasan si Lin nang makita ang kapangyarihan ni Chen. Pumalakpak ang isang misteryosong lalaki kay Chen, at saka lumabas para magpakilalang siya si Shikon. Pinuri niya ang mga skill ni Chen, pero handa na si Chen na ipadala ang lalaking ito kay Lord. Sinabi ni Shikon na pwede silang magtulungan para pabagsakin si Lin, at ipinaliwanag na siya ang nagpadala kay Chen ng anonymous text ilang araw na ang nakalipas. Ipinakilala niya ang guild niya, ang ARF team, at inalok si Chen na sumali. Napagtanto ni Chen na ibig sabihin ito, marami ng tao ang nakakaawake ng skills sa mundong ito. Ipinaliwanag ni Chen na totoong ebolusyon ang inaalok ng guild nila, hindi mutations na tulad kay Lin, at sinabing nandito siya para mag-recruit ng mga espesyal na tao na nakapag-awaken ng matinding kapangyarihan at tulungan silang maging Diyos. Nang marinig itong magsalita ng ganoon, tinawag siya ni Chen na isang baliw sa kulto. Hiniwa ni Chen ang business card ni Chen at naglakad palayo, at sinabing solo siyang gumagalaw at hindi niya kailangang may nagdidikta sa buhay niya.
Lalo lang nagustuhan ni Shengxin si Chen dahil dito, at tinanong kung matalino bang gumalaw mag-isa sa apokalipsis. Nag-teleport palayo si Shengxin, at sinabing laging bukas ang pinto ng ERC para kay Chen. Naging interesado si Chen sa lalaki pero nagdesisyon muna itong tutukan si Lin at agad itong pabagsakin. Nakarating si Chen sa lab ni Lin na punong-puno ng mga nagmistulang zombie na eksperimento. Lumabas ang doktor, sinalubong si Chen, at nagpasalamat sa pagpunta niya para tulungan ang human evolution research nito. Ipinaliwanag niya na sa buong kasaysayan, nakamit ang ebolusyon sa pamamagitan ng pag-alay ng mga tao. Tinanong ni Chen kung tapos na ba itong magdadakdak, at sinabing wala siyang paki sa pag-usad ng sangkatauhan. Pagkatapos ay inactivate niya ang space rift skill niya, pero hindi na tinagsilin, at sinabing paniguradong paubos na ang stamina ni Chen matapos ang laban niya kay Zhang. Pinindot ni Lin ang isang buton at pinakawalan ang lahat ng mga halimaw sa paligid nila at sumugod kay Chen. Habang nilalabanan sila ni Chen, patuloy naman sa pagdadakdak si Lin. Nagpasya si Chen na tapusin ito agad dahil paubos na ang stamina niya. Matapos tapusin ang lahat ng halimaw, pinuntahan niya si Lin para tapusin din ito. Ang huling mga salita ni Lin ay hindi mapipigilan ang mga plano niya kahit mapatay siya dahil naipadala na niya ang lahat ng data mula sa research niya sa ibang mga siyentipiko na katulad niya. Nang akmang aalis na si Chen, tinawag siya ng estudyante ni Lin at binigyan ng gamot para mabilis na maghilom ang mga sugat niya. Sinabi ni Chen na hindi siya pwedeng magtiwala rito, at sinagot nitong naintindihan niya ito, at sinabihan siyang sumunod. Tapos ay nakarating sila sa storage room ng gamot, at sinabihan niya siyang kunin lahat ng gusto nito dahil alis na siya. Tinanong ni Chen kung saan siya pupunta, at sumagot siya na pupunta siya sa Northern Research Institute para makipagtulungan sa mga moral na siyentipiko dahil iyon talaga ang layunin niya noon pa man. Sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang hitsura ng lahat ng doktor, ayos lang sa aking laging magkasakit. Nang makaalis siya, inactivate ni Chen ang kanyang storage, kinuha ang lahat ng supply roon, at sinunog ang buong lugar. Umaabot na ng 58 degrees Celsius ang temperatura sa labas, kaya tuluyang natunaw ang permafrost, at mas madalas nang mamatay ang mga tao sa heat stroke. Alam ni Chen na lalala pa ang sitwasyon, kaya kailangan niyang mas mabilis mag-level up. Kinontak niya si Mutang, at tinanong kung kailangan niyang mag-restock ng tubig na ibebenta. Nakipagkita sila sa isang random na mamimili sa isang madilim na eskinita. Sinabi ni Chen na madalas ay nakakakuha siya ng 2 bote, pero tumaas ang presyo, kaya isa na lang ang makukuha niya para sa perang inaalok ng mamimili. Nagalit ang lalaki dahil dito, at iyon mismo ang kailangan ni Chen para mag-level up. Kinalaunan, dumaan ang matandang si Wang. Sinabi niyang magdadala siya ng tubig kay Li Yun at sa anak nito. Sinabihan siya ni Chen na mag-ingat, pero isang anghel ang matanda at sinabing nabuhay na siya ng sapat at hindi niya kayang makitang nagdurusa ang mga bata. Matapos kunin ni Li Yun ang tubig, naisip niyang magmukhang mas kaawa-awa sa susunod para mas marami pang dalhin si Lolo Wang. Pumunta siya sa kabilang apartment at ibinigay kay Zhao ang bote ng tubig niya at sinabing ito ang alay para sa araw na ito. Sinabihan ni Mocheng si Chen na nagpakansela na ang 3 tao sa trade nila ngayong gabi na talagang kaduda-duda. Biglang may lumitaw na grupo ng tao. Inakusahan si Chen na pinapaadik ang mga tao sa commercial water niya, pero inasar niya lang sila pabalik at tinanong kung mas gusto ba nilang uminom na lang ng ihi. Lumabas ang leader ng grupo at sinabing sila ay mga tagasunod ng purong tubig, at ang tanging tao na kayang magpadalisay ng tubig ay si Zhao Chen. At ang reaksyon ni Chen ay, "Bro, ano?" Ipinaliwanag ng lalaki na parusa ng Diyos ang matinding init, at si Zhao ang sugo ng Diyos dito para magdala sa kanila ng kaligtasan. Inutusan nila si Chen na ibigay ang tubig niya para mapadalisay rin ito, at sumali na rin sa kulto nila, pero tumanggi si Chen at tinawag silang mga mahihinang duwag. Naging kalmado lang ang leader, at sinabing hindi pa nakikita ni Chen ang mga himala ni Zhao. Sinabi ni Chen na kung masama ang tubig niya, ang pag-inom nito ay magdudulot ng parusa ng Diyos, at nilagok niya ito hanggang sa may natapon pa, dahilan para magalit ang kulto kaya nakakuha si Chen ng mas maraming negative emotion upgrade points. Sinabi rin ni Chen na bibigyan niya ng 1 bariles ng tubig ang sinumang mang-insulto kay Zhao, 1 bariles kada insulto, kaya mas nag-init ang ulo ng leader, habang tinanong ng ibang tagasunod kung seryoso ba si Chen. Pinigilan sila ng leader, pero may isang tumawag kay Zhao na putangina, kaya agad siyang dinamba ng kultista. Nagkomento si Chen na hindi talaga nakatadhanang makakuha ng tubig ang lalaking iyon, habang kinakalagkad ito palayo ng mga kultista. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ni Chen kay Mosheng na kailangan niyang tapusin ang mga lalaking ito, at makikita natin siyang makarating sa simbahan nila kinalaunan. Nagpasya siyang kilalanin muna ng higit pa si Zhao, at may nakita siyang babae sa sahig sa paanan ni Zhao. Kumuha siya ng 1 bote ng tubig at ibinuhos ito sa babae, habang nanunumbalik ang malay nito, at nagyawan ang mga tao na ginamot ni Zhao ang heat stroke nito sa pamamagitan lamang ng ilang patak ng tubig. Hindi alam ni Chen kung nakaawakan din si Zhao ng isang skill o kung tau-tauhan lang ang babaeng iyon.
Nakiusap siya kay Zhao na hayaan siyang pagsilbihan ito, at nang makita ang hulma ng katawan niya, hindi siya natanggihan nito. Dinalhan siya ng mga tagasunod niya ng mas maraming tubig, pero nakita rin nila roon si Chen. Sinabi ni Chen na pumunta siya para humingi ng kapatawaran at lumuhod at nagpatira pa sa harap ni Zhao. Sinabi niyang ibibigay niya sa kanila ang lahat ng maruruming tubig niya, pero pinanatili ni Zhao na walang emosyon ang mukha nito, at sinabing magbibigay ang Diyos ng ikalawang pagkakataon sa kahit na sino. Nagpasalamat si Chen sa kanya, pero may tumakbong lalaki paloob at sinabing hinimatay ang anak ni Liu. Hindi nila maintindihan kung paano dahil uminom naman siya ng banal na tubig, at nakiusap si Leon kay Zhao na iligtas ang anak niya. Nagkomento si Zhao na kung hindi gumana ang banal na tubig, hindi sila totoong mananampalataya, at sinabihan siyang humingi ng tawad na nangangako ng tunay na himala bukas. Ibinigay ng leader ng grupo kanina kay Chen ang isang armband na kailangan niyang suotin sa lahat ng oras, at sumunod naman si Chen at isinuot ito. Matapos nilang umalis, naisip niya na mga tanga sila dahil hindi nila nahalatang naglagay siya ng transmitter sa mga bote ng tubig, dahilan para mahanap niya ang storage ng mga ito, na umaapaw sa lahat ng klase ng supply. Narinig niya si Zhao at ang babae kanina na nag-uusap habang sinasabi nitong sobrang pangit ng pag-arte niya noong nakaraan. Humingi siya ng tawad, at sinabing ang paggamit ng kapangyarihan niya ay nakakapagod sa katawan niya, at nang marinig ito, napagtanto ni Chen na ang babae pala ang may naawaken na kapangyarihan at hindi si Zhao. Lumipat ang eksena sa anak ni Leon, nang puntahan siya ni Chen at binigyan siya ng 3 bote ng tubig. Tinanong niya kung sino siya, pero sinabihan lang siya ni Chen na inumin ang lahat ng iyon. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga tao para saksihan ang himala ni Zhao. Umupo siya sa isang yoga pose, ganap na hindi apektado sa nakakapasong init, na kumumbinsi sa mga tao na siya nga ang sugo ng Diyos. Pero alam ni Chen na ginagamit niya ang kapangyarihan ng babaeng iyon. Hindi pa rin alam ni Chen kung ano ba talaga ang kakayahan niya. Pero napagdesisyunang subukang harangan ang special connection nito kay Zhao, na gumana nga, at agad na nagsimulang pawisan si Zhao. Sinabihan niya itong lumapit pa, pero alam nitong may humaharang sa skill niya, nang makita niya si Chen sa maraming tao. Binigyan siya ni Chen ng sulat na nagsasabing siya na ang bahala kay Zhao, at siya na lang ang mamumuno, kasama siya sa tabi niya, na nangangakong aalagaan niya siya ng maayos. Kaya naman nagdesisyon siyang baliwalain si Zhao at lumapit kay Chen. Niyakap niya siya mula sa likod at sinabing ang kakayahan niya ay nagpapahintulot sa kanya at sa target niya na bawasan ang init, pero sa pagdikit ng malalaking dibdib nito sa likod niya ay sapat na para umabot sa buwan ang temperatura niya. Sinabi niya na kaya niyang kontrolin kung saang bahagi ng katawan maglalaho ang init at hinayaang walang proteksyon ang ulo ni Chen. Nagdulot ito ng heat stroke sa kanya at halos himatayin na habang pinapanood siyang bumagsak ng mga taga-pabrika ng gatas. Ipinakita ang kwento ng buhay niya, kung saan iniligtas niya ang isang pusa mula sa dehydration at doon niya natuklasan ang skill niya. Gayunpaman, mayroon siyang abusadong ama na gusto siyang ibugaw kapalit ng tubig, pero iniligtas siya ni Zhao at inirecruit nang makita nitong nakaawaken siya ng isang skill. Balik sa kasalukuyan, nakaluhod na si Chen. Mabilis niyang tinaga ang isa sa mga tagasunod at agad siyang tinawag ng mga tao na isang demonyo. Sinabihan niya ang lahat na isang sinungaling si Zhao at may ebidensya siya. Biglang sumilip ang anak ni Liu mula sa karamihan, pero iginiit ng nanay niya na malusob na ang anak niya ngayon. Salamat sa pagdarasal sa Diyos ni Zhao buong gabi, kaya agad na nagtiwala ang mga tao sa kanya at gusto na nilang pabagsakin si Chen. Pero tinawag silang lahat ng anak niya na mga bobo at ipinaliwanag na iniligtas siya ni Chen kagabi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tubig na may electrolytes. Gulat na gulat ang lahat dito nang biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at bumagsak sa sahig ang babae nang barilin siya ni Zhao. Pero pinigil ni Chen ang bala gamit ang kanyang space distortion skill. Biglang naging parang Incredible Hulk si Zhao. Nang matanto ni Chen na ininom nito ang mutation serum ni Liu, sumugod si Zhao at dinaluhong si Chen, at pareho silang nahulog mula sa balkonahe. Umiiyak siyang sinabi na lagi siyang talunan at naging isang tao lang siya dahil sa apokalipsis, pero sinira pa yon ni Chen. Biglang ipinaalam ng system kay Chen na na-unlock niya ang isang bagong space warp skill, kaya nag-teleport siya, at si Zhao lang ang bumagsak sa lupa, at humantong siya sa pangangatawang parang kay Stephen Hawking. Patuloy na tinatawag na demonyo si Chen ng mga tao matapos masaksihan ang lahat ng ito, pero tiningnan lang niya ang babae at inisip na malamang hinimatay ito dahil sa pagod ng katawan. Dahil wala siyang sugat, naglabas siya ng isang bote ng tubig para tulungan ito, at nang subukang makialam ng mga tao, malamig silang inutusan ni Chen na umatras. Pinalibutan nila siya at magkakahawak kamay na nagpaikot-ikot sa pag-aakalang mapapalayas nito ang demonyo mula kay Chen. Pero ang tanging lumabas ay ang kanilang mga bituka matapos pugutan ni Chen ng ulo ang lahat ng ito. Binigyan niya ang babae ng isang bote ng tubig at sinabing patay na si Zhao. Biglang sumigaw ang anak ni Liu Yun at hinanap ang ina niya nang tumalon ito mula sa balkonahe matapos mapagtanto na isang kasinungalingan ang Diyos nito.
Umiyak ang batang babae na si Alan pero sinabi kay Chen na pinili ng mama niya si Zhao kaysa sa kanya, kaya magiging ayos lang siya kahit wala ito. Kalaunan sa apartment ni Chen, nag-uusap silang tatlo ni na Alan at Li Jing habang ipinapaliwanag niya na ginagamit lang siya ni Zhao. Tinawag ni Alan na maganda si Li Jing at sinabing tinatago lang ni Zhao ang totoong pagkatao nito sa kanya noong una pa man, dahilan para isipin ni Li Jing na gusto ni Zhao ng mga lalaki dahil hindi siya magustuhan nito. Makikita si Chen na kinukuha ang mga natitirang tagasunod ni Zhao at sinusuhulan sila ng tubig. Nang bumalik sila para kunin ang tubig mula kay Chen, kailangan nilang isuko ang mga ari-arian nila bilang kapalit. Habang ipinapaliwanag ni Chen na plano niyang kunin ang buong gusali at gawin itong sariling kuta para sa apokalipsis. Alam ni Chen na patuloy pang titindi ang init. Kaya kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang gawing isang survival fortress ang buong gusali. Gayunpaman, matapos ang isang buwan ng matinding init, bumaba ng sandali ang temperatura habang bumabalik ang mga tao sa normal nilang pang-araw-araw na buhay. Gusto ni Chen na gamitin ang panahong ito ng mas mababang temperatura para i-renovate ang buong gusali. Nakikitira pa rin si Allen sa kanya, kaya tinanong niya kung kailan ito aalis, at tinanong siya ng bata kung palalayasin talaga siya nito, habang kinukuryente ang isang lamok. At sinabing magiging kapaki-pakinabang kay Chen ang kapangyarihan niya para patayin ang mga dambuhalang lamok na ito. Pinaubayan na lang ni Chen na manatili siya dahil kakailanganin niya ang kapangyarihan nito para gumawa ng kuryente balang araw. Tumakbo palabas si Alan para kumustahin si Leixing, at pinayagan ni Chen si Leixing na tumira sa isa sa mga apartment niya dahil magiging sobrang kapaki-pakinabang din ang kapangyarihan nito sa kanya. Kumatok siya sa pinto nito at pumasok dahil hindi naman ito nakalock para lang makita itong bagong ligo at sumigaw na tinatawag siyang manyak kaya mabilis siyang lumabas. Tinanong niya ito kung hindi ito nagsisising sumama sa kanya at sumagot siya na alam niyang pinatira siya rito dahil sa kanyang kapangyarihan pero at least ay hindi siya nito minamanipula tulad ng ginawa ni Zhao. Sa paglipas ng mga araw, nanatili ang tatlo at nagtulungan. Isang linggo na ngayon mula nang huminto ang matinding init at makikita ang lahat ng mga tao na nakatira sa gusali ni Chen ngayon. Sina Lolo Wang at Leixing ay nasa 2 ni floor, sina Muchang at Yuyu sa 3 li floor, at si Allen sa 4 PA. Namataan ni Chen ang isang grupo ng mga tao sa kalsada habang nag-uusap tungkol sa kung paano sinakop ng lalaking iyon ang buong gusali. Sabi ng leader nila ay kailangan nila itong bawiin, pero tinapos sila ni Chen nang mas mabilis pa kaysa sa ginagawa ko kay Li Jing sa ilalim ng kumot. Ang paggapi niya sa lahat ng mga bagong gang ay naging dahilan para tuluyan ng lumayo sa gusali niya ang iba pang mga gang. Lumipat ang eksena sa Government Command Center, kung saan sinabi ng isang koronel na nakapagdududa na tumataas ang krimen sa lungsod, maliban sa isang kapitbahayan na naging ganap na payapa kamakailan. Inutusan niya ang isa sa mga sundalo niya na alamin pa ang tungkol dito dahil pakiramdam niya may abnormal na nangyayari. Isang babae ang nagpakita sa koronel ng footage mula sa simbahan noong araw na marami ang pinatay roon, kung saan malinaw nilang makikita si Chen na naglaho mula sa pagkakahawak ni Zhao at lumitaw ulit sa balkonahe. Narating ng mga sundalo ang gusali ni Chen at puwersahang binuksan ang mga pinto. Pumasok sila at nakita lang ang isang maliit na batang babae, kaya napagpasyahan nilang hulihin muna siya. Pero hindi siya magpapahuli, kaya ginamit niya ang kanyang skill at kinuryenteng parang Pikachu ang mga mokong. Pumasok si Chen at tinanong kung anong nangyayari, at sinabi ni Alan na baka napahamak niya sila. Nagtipon-tipon ang isang buong hukbo sa harap ng gusali niya makalipas ang 30 minuto, at inutusan ng koronel si Chen na sumuko. Nagising ang lahat ng nasa gusali at nagtaka kung bakit may hukbo sa harap ng pintuan nila, pero inutusan sila ni Chen na manatili lang sa loob dahil siya na ang bahala rito. Lumabas siya at tinanong kung bakit nanloob ang mga sundalo sa bahay niya sa gitna ng gabi, at sinabi ng koronel na alam nilang may superpowers si Chen, at syempre kailangan niyang magbayad ng buwis para roon. Kung handa siyang makipagtulungan at hayaan silang saliksikin siya, kakalimutan nila ang nangyari ngayong gabi. Pero tumanggi si Chen dahil wala sa bucket list niya ang maging isang labrat, at hinarang ni Chen ang mga totoong bala ng tangke gamit ang kanyang barrier. Bilang isang mabuting kalaro, sinabi niyang pwede na nilang bawiin ang kanilang mga bala habang pinaulanan sila nito na sumira sa kanilang mga helicopter. Sumigaw ang koronel na hindi niya inasahang ganito kalakas si Chen at sinabing susuko na sila, pero idinagdag na kakailanganin din silang samahan ni Chen sa lalong madaling panahon dahil malapit na matapos ang kasalukuyang paghinto ng init, na alam na ni Chen noon pa man. Pinakiusapan ng koronel si Chen na tulungan silang iligtas ang sangkatauhan, pero sinabi niyang nandito siya hindi para maging bida, lalo na't alam niyang patungo ang mundong ito sa panahon ng anarkiya. Pero may isang bagay silang magagawa para sa kanya, at kapalit nito ay tutulungan niya sila ng kaunti. Sabi ng koronel ay tatanggapin nila ang kahit ano, at hiningi ni Chen na gamitin nila ang military-grade equipment para gawing isang doomsday fortress ang kanyang gusali. Sinimulan ng hukbo ang kanilang trabaho kinaumagahan, at nang makita ng koronel si Li Jing, agad niya itong tinanong, syempre.
Pero sinabi ni Chen na sekretarya niya ito. Una, inilagay nila ang high-intensity solar arrays. Susunod ay isang high-grade military backup generator. Saka naglagay sila ng isang protective layer sa labas ng mga pader na bulletproof, fireproof, at insulated. Pagkatapos, nagkabit sila ng reinforced access control at blast protection system. At habang lumilipas ang mga araw at naisasabit ang mga upgrade, naiwang hindi makapaniwala ang lahat ng mga residente ni Chen. Ngayon ay turno na ni Chen na tuparin ang bahagi niya sa kasunduan habang ginagawa ng hukbo ang kanilang pananaliksik sa kanya. Ipinapaliwanag ng mga siyentipiko na hindi lang ito ordinaryong pag-init, kundi nakakaapekto ito sa mga tao at pinipilit silang umangkop at mag-evolve tulad ni Chen na gumigising sa mga bagong abilidad. Ang problema ay sa hinaharap, hindi lang mga tao ang mag-evolve. Tinanong ng Army Colonel si Chen kung bakit masyado siyang nakaka-relax, at sinabi ni Chen na hindi lang siya ang nag-isang taong nagising at isinumbong ang Earcy Guild at ibinunyag ang lahat ng baho nila. Habang sinusuri ng isa sa mga sundalo ang footage na kasama si Chen, napansin niya si Mu Chang at agad na nakilala ito bilang ang high-risk missing target na pinaghahanap ng hukbo. Matapos ang hukbo sa kanilang pananaliksik sa katawan ni Chen, umuwi siya pero pinigilan siya ng koronel, na nagtanong kung kilala ba ni Chen ang taong nasa larawan dahil pinaghahanap ito ng hukbo at may pruweba sila na nananatili ito sa gusali ni Chen. Sumagot si Chen na malamang hindi iyon mangyayari at biglang tinangkang hulihin si Chen ng dalawang gwardiya, pero nag-teleport siya palayo at sinabing nabigo ang negosasyon. Inutusan sila ng koronel na ihinto ang pag-upgrade sa gusali ni Chen dahil ang bago nilang misyon ay hulihin sina Chen at Mukang. Nasa bintana na sila ni Mukang pero gumana ang depensa ng gusali at nakuryente sila pabagsak. Nakarinig ng ingay si Lajing at sinubukan niyang buksan ang bintana para tingnan kung ano ang nangyayari, pero nakaharang ang mga bintana dahil aktibo na ang defense mechanism. Nalilito ang bawat residente habang mas maraming sundalo ang nagpapasabog sa pasukan ng gusali gamit ang mga bazooka. Nagtataka si Lolo Wang kung bakit inaatake sila ng hukbo samantalang ina-upgrade nga ng mga ito ang kanilang gusali. Kamakailan lang nang biglang bumalik sa pamamagitan ng teleportation si Chen at handa nang makipagbugbugan, habang nagtipon-tipon ang mga sibilyan para manood, kaya tumigil sa pagpapaputok ang hukbo para hindi sila makapanakit ng mga inosente. Ipinapaliwanag ng koronel na babawiin nila ang lahat ng kanilang military equipment kung hindi isusuko ni Chen ang kriminal na kinukupkop nito. Kumaway lang si Chen at pinalitaw ang mga container ng equipment mula sa personal niyang storage, at sinabing nakuha niya rito ang mga materyales mula sa militar at ospital, at bubuin niya ang sarili niyang kuta ng walang tulong ng hukbo. Agad na napagtanto ng koronel na may special storage skill si Chen at binalaan siya na lalo lang titindi ang init na magpapabagsak sa bansa nila sa kaguluhan, kaya para mapigilan ito, nagpaplano ang hukbo ng isang malawakang proyekto na kilala bilang Project Firmament. Isa itong layered thermal insulation structure kung saan ikukulong sa ilalim ng lupa ang mga lungsod para maiwasan ang napakainit na temperatura sa ibabaw. Muli niyang pinakiusapan si Chen na tulungan sila dahil magiging sobrang kapaki-pakinabang ang special storage skill nito, pero sinabi ni Chen na nakakaabala lang iyon at kung gusto nila ng tulong niya, hindi sana nila sinubukan na pasabugin ang gusali niya ilang minuto na ang nakakalipas. Sinabi ng koronel kay Chen na palipasin muna ang init ng ulo nito ng ilang araw, na medyo kabalintunaan sa kasalukuyang sitwasyon nila, at makipag-ugnayan sa kanila kung magbago ang isip nito. Pagkaalis ng hukbo, pumunta si Mu Cheong sa apartment ni Chen ng gabing iyon, handang ibahagi ang lahat ng posibleng mahalagang intel na mayroon siya. Sinabi niya na habang nasa hukbo siya, nalaman niyang sinusubukan nilang bigyan ang mga banyagang puwersa ng high-grade technology na nakadesenyo para sa matinding init. Inaresto siya nang subukan niya itong i-report, kaya nagawa niyang tumakas dala ang mga high-grade na sandata na iyon. Bago pa man nila ipagpatuloy ang pag-uusap, pinigilan siya ni Chen dahil may narinig siya, at tumingin siya sa labas at nakita ang isang bagong posibleng idadagdag sa harem. Nag-teleport si Chen sa labas para diskartehan siya. Tinanong niya kung sino siya, at hula ko'y hindi ito nakakaintindi ng English, dahil sumagot siya kasama ang lahat ng impormasyon tungkol kay Chen, kabilang ang pagkabata nito at lahat na. Tapos ay sinabi niyang Alisa ang pangalan niya, at tinanong ni Chen kung bakit siya narito. Tinanong niya ito kung gaano pa katagal-tatagal ang kuta nito sa mainit na apokalipsis, at kinuwento sa kanya ang tungkol sa Project Firmament. Ang isang problema sa proyektong ito ay kakailanganin nilang iwan ang karamihan ng sangkatauhan para mamatay. Tinanong ni Chen kung ano ang kinalaman nito sa kanya, at ipinaliwanag ni Alisa na mula siya sa I-Nation at inalok si Chen na magtrabaho kasama nila dahil sila lang ang sumusubok na iligtas ang buong sangkatauhan. Tinanong ni Chen kung seryoso ba itong gusto siyang magtaksil sa bayan, at sinabi ng babae na makukuha niya ang kahit na ano kung sasama siya rito, kahit pa isang walang hanggang supply ng gatas na pinoproduce mismo nito. Pinalo ni Chen ang kamay niya palayo, at sinabing ayaw niyang minamanipula siya, kaya tinutukan siya ng baril ni Alisa,
na sa pagkakataong ito ay parang paggamit lang ng sprinkler para pigilan ang apokalipsis. Pinigil ang bala niya ng special skill ni Chen, pero sinabi niyang iyon talaga ang gusto niyang mangyari dahil ang pakay niya ay iscan ang skill nito. Nakita niyang over 9,000 ang power level nito, salamat sa insidente sa simbahan na yon. Nagkomento si Chen na ayaw niyang may sumisilip sa mga stats niya, at gumamit ng skill na sadyang nagpalitaw ng tae sa pantalon ni Alisa, kaya nanginginig siya sa takot matapos makita ang kapangyarihan nito. Gumamit ito ng smoke bomb para tumakas, at alam ni Chen na ang pagkakalantad ng kanyang abilidad ng ganito ay magdadala lang ng problema sa hinaharap. Kinabukasan, tinuturuan ni Li Jing ang mga construction worker kung paano ikabit ang lahat ng espesyal na materyales na ito, at hindi nagtagal, tuluyan nang nakumpleto ang Doomsday Fortress ni Chen. Lumipat ang eksena kay Alisa na kausap ang kanyang amo. Sinabi ng lalaking ito na may potensyal si Chen, pero kung hindi rin lang niya magagamit ang potensyal na yon, kailangan na nilang tapusin si Chen. Pero masyadong banayad kung papatayin lang siya nito, habang dinidilaan ang mga matutulis na ngipin nito, at sinabing may mas maganda siyang plano para kay Chen. Nasa daan na si Yuyu para tapusin ang ilang negosyo para kay Chen, nang kidnapin siya ng isang lalaking naka-hood. Nagising siya sa harap ni Liu, habang nagkomento si Liu na kinidnap nila siya para mapalapit kay Chen. Sabi ni Liu, kung akitin ni Liu Yu si Chen na pumunta rito, palalampasin nila ang buhay niya. Pero tumawa lang si Liu Yu at sinabing naniniwala ba talaga sila na mapipigilan nila si Chen. Hindi sumagot si Liu at inutusan lang si Liu Yu na painin ito rito. Tumanggi siya, at sinabing hahanapin pa rin siya ni Chen, dahil may tracker siya sa gitna ng kanyang mga suso, kaya napatawa si Liu dahil iyon mismo ang gusto nila, ang lisanin ni Chen ang kuta nito. Habang hinihintay nila si Chen, tinawag ni Liu ang isa sa kanyang mga tauhan para paglaruan si Yuyu, pero pinigilan sila ng literal na tangke na biglang sumalpok sa base nila. Dumating ang koronel at ang militar at agad silang inaresto. Nagtanong si Yuyu kung bakit sila nandito, at ipinaliwanag ng koronel na ipinaalam ito sa kanya ni Chen, at ang protektahan ang tirahan ni Chen ang misyon niya ngayon. Ibinalik nila si Yuyu habang nagpasalamat si Chen sa pagtupad nila sa kanilang usapan. Makikipagtulungan siya sa militar para protektahan ang mga kaibigan niya, pero gagamitin niya lang silang mga tautauhan. Umalis ang tangke na lulan ang mga bagong huling kriminal habang ipinapakita ang maikling kwento ng kamanghamanghang buhay ni Lu. Nawalan siya ng tirahan ng patayin ni Chen ang mafia boss, pero dinukot siya ng mga tauhan ng pointy teeth guy. Sinubukan niyang tumakas pero nahuli siya at ginawang eksperimento. Tinurukan siya ng mutation serum, at pagbalik sa kasalukuyan, umisi siya, naging tubig ang katawan niya, at nakatakas mula sa posas at sa tangke kung saan siya nakakulong. Pinag-uusapan nina Li Jing at Chen ang diskarte nila sa pamimigay ng tubig sa mga tagasunod niya, at ang cute niyang ngiti ang nagpapula sa mukha ng ating bida sa unang pagkakataon sa timeline na ito. Biglang sumulpot si Liu mula sa tubo ng tubig para sugurin si Chen, at naghanda siyang gamitin ang kanyang space ability. Pero naging tubig lang si Liu at sinabing sisiguraduhin niyang mamamatay siya ngayon. Pinakawalan niya ang cut attack pero hindi mo mahihiwa ang tubig, pre. Hinampas siya ng isang napakalaking pagsabog ng tubig at ayokong maging lalaking magpapabasa sa babaeng yan. Binuhat siya ni Li Jing habang nabubuo ang water mommy, handang tapusin si Chen ng tuluyan. Binuksan ni Chen ang kanyang storage ability para higupin siya, pero hindi ito ubra hanggat nasaan yung tubig siya. Inatake niya siya gamit lang ang kanyang ulo, kaya parang literal na bibigyan niya siya ng ulo. Hinarang niya ang atake gamit ang kanyang barrier skill, pero may nakalusot na tubig at bumuo ng mga bula sa ulo ni Chen at Li Jing para lunurin sila. Humalakhak ng parang baliw si Liu dahil sa wakas ay makakapaghiganti na siya. Nagpasalamat siya kay Chen sa pagpaparana sa kanya ng impyerno, dahil iyon ang nagpabago at nagpalakas sa kanya, pero sinabihan lang siya ni Chen na tigilan ang kakadakdak. Hinawakan ni Li Jing ang bulang tubig sa kanyang ulo at ginamit ang kanyang heat dissipation skill na tuluyang nagpababa sa temperatura ng katawan ni Liu kaya siya nagyelo. Sinabi ni Liu na kung papayelohin niya ang bula sa kanyang ulo, mamamatay rin siya, pero sinabi ni Li Jing na hindi siya takot dahil poprotektahan siya ni Chen. Hiniwa ni Chen ang yelo mula sa kanyang ulo at hindi makapaniwala si Liu na muntik nang hiwain ni Chen ang utak ng babae niya. Pero sinabi lang ni Chen na walang utak ang mga babae kaya ayos lang. Pagkatapos ay hiniwa niya ng pino ang nagyelong katawan ni Liu. Bumalik ang eksena kay Vampire Bro, at makikitang talagang nahuhumaling siya kay Chen. Habang nakakwadro ang litrato ni Chen sa kanyang mesa, ipinatawag niya ang kanyang 4 Horsemen of the Apocalypse at sinabing oras na para kumilos sila.